May mga alaala talagang hindi nawawala. Kahit ilang taon na ang lumipas, bumabalik pa rin sila sa katahimikan ng madaling araw. Sa bawat lamig ng hangin, sa bawat tahimik na sandali, bago sumikat ang araw, may mga kwentong muling nabubuhay. Mga simpleng sandali na noon ay hindi natin pinansin, pero ngayon, sila na pala ang pinakamainit na yakap ng ating alaala. At ngayong gabi, habang unti-unting bumibigat ang iyong mga mata, hayaan mong ibalik kita sa isang umagang malamig, tahimik at puno ng pagmamahal na hindi kailanman nawala. At ito ang aking kwento ngayong gabi. Ang mainit na salabat ni Lola sa malamig na madaling araw. Madaling araw noon sa aming baryo. Yung tipong ang hangin ay may kasamang lamig na dumadampi sa balat. Parang may mahinang paalala na buhay ka pa at gising ang mundo kahit tahimik. Tahimik ang paligid. Wala pang huni ng mga manok. Wala pang ingay ng mga tao. Tanging ang mahihinang kuliglig at ang panayad na ihip ng hangin ang maririnig. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata. Nakahiga ako sa bangin, nakabalot sa manipis na kumot. Ramdam ko ang lamig na pumapasok sa pagitan ng mga hibla nito. Pero may isang bagay na mas malinaw kong naramdaman. Isang kakaibang init na nagmumula sa kusina. Isang pamilyar na amoy, luya, matamis, maanghang at nakakaaliw. Dahan-dahan akong bumangon. Pilit inaalis ang antok sa aking mga mata. Sa bawat hakbang ko sa sahig na kahoy, may marahang lagitngit na parang sumasabay sa katahimikan ng umaga. At doon ko siya nakita, si Lola. Nakatayo siya sa harap ng kalan na diuling. Bahagyang nakayuko. Tahimik na hinahalo ang isang maliit na kaserola. Ang ilaw mula sa apoy ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanyang muka. May mga kulubot na kwento ng panahon, pero may ngiting tahimik na nagsasabing payapa siya. Hindi niya ako agad napansin. O baka, napansin niya na pero hinayaan lang niya akong pagmasdan siya. Lumapit ako ng dahan-dahan. At doon, sa gitna ng malamig na madaling araw, ang tanging bagay na nagbibigay ng buhay sa aming maliit na bahay ay ang init ng apoy at ang presensya ni Lola. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako nagsalita. Pero may naiintindihan ako sa sandaling iyon. Hinila niya ang isang lumang tasa, yung medyo basag na sa gilid, pero lagi niyang ginagamit. Maingat niyang ibinuhos ang mainit na salapat at ang usok nito ay umakyat sa hangin, parang sumasayaw sa lamig ng umaga. Iniabot niya sa akin at doon ko lang napansin. Nakatingin na pala siya sa akin. May ngiting hindi malaki, pero sapat para maramdaman mong mahalaga ka. Tinanggap ko ang tasa, mainit at halos mapaso ang aking mga kamay, pero hindi ko ito binitawan. Dahan-dahan kong inilapit sa aking labi. Ang unang lagok, maanghang pero may tamis na hindi ko maipaliwanag. Parang mayakap sa loob ng aking dibdib. Parang sa bawat higop, may kwentong ibinubulong sa akin ang panahon. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik, walang salita pero sapat na. Sa labas, unti-unting nagiging mas maliwanag ang langit. Ang itim ay nagiging bughaw at ang bughaw ay nagiging kulay kahil. Naririnig na ang unang tilaok ng manok. Nagsimula na ang araw. Pero sa loob ng bahay namin, parang huminto ang oras. Nandoon lang kami, ako at si Lola.
Isang tasa ng salabat sa pagitan namin. Isang umagang hindi ko alam noon na magiging alaala pala habang buhay. Lumipas ang maraming taon. Nagbago ang mundo. Nagbago ang buhay. At isang araw, nawala si Lola. Hindi na muling umapoy ang kalan na iyon sa madaling araw. Hindi na muling kumalat ang amoy ng loya sa hangin ng umaga. At wala nang mag-aabot sa akin ng tasa habang tahimik lang kaming magkatabi. Pero minsan, sa tuwing malamig ang madaling araw at ako ay nagigising nang hindi ko alam kung bakit, may naaamoy pa rin ako, loya. At sa isang saglit, parang bumabalik ako sa bahay na iyon. Sa sahig na kahoy, sa liwanag ng apoy, at sa presensya ni Lola. At kahit wala na siya, nararamdaman ko pa rin ang init, hindi ng salabat, kundi ng pagmamahal na iniwan niya sa bawat alaala. At sa bawat lamig ng buhay, may mga alaala tayong pwedeng balikan. Mga simpleng sandali na minsan ay hindi natin pinansin, pero ngayon, sila na ang nagbibigay sa atin ng init. At habang unti-unti kang pinapatulog ng gabi, alalahanin mo rin ang mga sandaling iyon, yung mga taong tahimik na nagbigay ng pagmamahal sa iyo. Kahit hindi nila sinabi, dahil minsan, ang pinakasimpleng alaala ang siyang pinakamatagal na nanatili. Magpahinga ka na at hayaan mong yakapin ka ng iyong mga alaala tulad ng isang mainit na salabat sa malamig na madaling araw. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi.